Si Volpe ang mahikang panulat ni Lita. Sa ika-4 na baitang ng San Jose Elementary School, may isang batang hindi halos naririnig ang boses, si Lita. Tahimik siya, laging nakaupo sa pinakadulo ng silid-aralan at bihirang makisali sa mga gawain ng klase. Marunong siyang magbasa at sumulat, ngunit sa tuwing may oral recitation o kailangan siyang magsalita, tila nawawala ang kanyang boses. Hindi dahil wala siya nito kundi dahil sa takot na pagtawanan, takot na magkamali. Ha! Ayaw mo na namang magsalita? Tukso ng ilang kaklase habang naglalakad si Lita sa pasilyo. Ngunit si Lita ay hindi umiimik. Tumitig lamang siya sa kanila, bakas sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi mabigkas. Hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Ma'am Beng, ang guro nila sa Filipino. Matagal na niyang napapansin si Lita, kung paano ito laging tahimik, kung paanong tila kinukuyom ang sarili sa loob ng silid, at kung paanong may gustong sabihin, ngunit nananatiling nakakulong sa katahimikan. Isang hapon habang naglilinis si Ma'am Beng sa lumang aparador sa kanyang bahay, may nahulog mula sa isang kahon. Isang ballpen. Kulay ginto, makintab, at may nakaukit na mga bituin. Bigla niyang naalala ang bilin ng kanyang lola Tonya. Apo, alam kong pangarap mo ang maging guro, kaya kakailanganin mo ito tuwing makakasalamuha ka ng mga batang kakaiba. Gamitin mo ito sa mabuting paraan. Napangiti si Ma'am Beng. Ito na ang pagkakataon. Kinabukasan, dumiretso siya sa klase at lumapit kay Lita. Tahimik pa rin ito, kagatlabi habang nakatitig sa kanyang aklat. Lita, mahinahong wika ni Ma'am Beng. Gusto kong ipagamit sa iyo itong ballpen. Isulat mo ang mga salitang gusto mong sabihin. Tahimik na kinuha ni Lita ang ballpen. Ngunit sa mismong unang titik na isinulat niya sa papel, bigla itong lumiwanag. At may narinig silang boses, hindi kay Lita kundi mula sa mismong ballpen. Ako si Volpe. Ang ballpen na makakatulong sa iyong ilabas ang tinig ng iyong damdamin. Napatingin si Lita kay Ma'am Beng. Nanlalaki ang mga mata. Huwag kang matakot, sabi ni Ma'am Beng. Iyan ang ballpen ng aking lola. Itinuturo nito sa mga batang tahimik kung paano makinig sa kanilang puso at magsalita ng may tapang. Mula noon, araw-araw ay sinusulatan ni Lita si Volpe. Doon niya inilalabas ang kanyang nararamdaman. Ang takot, ang lungkot, ang mga kwento na gusto niyang sabihin pero hindi niya maibuka ang bibig. At tuwing natatapos siyang magsulat, si Volpe ay nagsasalita. Binabasa nito ng malinaw ang isinulat ni Lita na parang tinig niya mismo. Unti-unti natutong magsalita si Lita. Minsang tinawag siya ni Ma'am Beng upang magbasa sa harapan, tumayo siya na may ballpen sa kamay. Hindi na ito si Lita na laging nakayuko. Bagamat mahina pa rin, unti-unti ay narinig ng klase ang kanyang tinig. Ang kwento ay tungkol sa isang batang natutong magsalita gamit ang kanyang tapang. Napanganga ang mga kaklase. Si Lita yon. Nagsalita siya. Simula noon, hindi na siya tinutukso. Ang dating tahimik na si Lita ay naging inspirasyon. Sa bawat salitang kanyang binibigkas, dala nito ang lakas ng loob at ang mahikang bumubuhay sa kanyang loob. At si Ma'am Beng, tahimik na nakangiti habang pinagmamasdan si Lita, hawak pa rin ang mahiwagang ballpen. Handa sa susunod na batang nangangailangan ng mahikang tinig. Wakas!